Ang bilog-bilog na prutas, meron daw dalang swerte. Napatunayan yan ng isang dating hikahos sa buhay. Pero nang dahil sa prutas, guminhawa. Namomroblema ka ba sa ihahanda sa inyong Noche Buena? Nagtatanong ka ba kung bakit ang iba sagana habang kayo walang-wala? Ganyan-ganyan din ang pakiramdam ng kasambahay noon na si Helen tuwing Pasko sa bahay ng kanyang amo. Nakasilip lang ako nung nag-change gift sila. Pagpapakain sa amin ay yung tira-tira na lang nila. Pag makakain ako ng lechon ay yung buto ng baboy, matagal ko pa yan bago bitiwan. Nilalasap mo pa yung sarap doon. Malaking bagay na rin daw dati na makatikim siya ng mansanas. Inaamoy-amoy ko lang, hindi ko kinakain. Kasi yun pa lang ako nakaranas na nakatanggap ng regalo na mansanas sa Pasko. Pero ang kasambahay na tinitipid-tipid lang noon ang mansanas, ang isa lang naman sa pinakamalaking supplier ng prutas ngayon sa buong Aklan. Paano niya nagawang umasenso? Para ang buhay ni na Helen ngayon, parang araw-araw. Pasko! Mula sa pamilya ng magsasaka si Helen, 10 taong gulang pa lang siya na masukan ng kasambahay. Nagdiriwang ng Pasko, malayo sa kanyang pamilya, sa bahay ng kanyang amo. Una raw siyang nakatikim ng masarap na Noche Buena. Ngayon lang nga ako nakatikim ng lechon. Siyempre, walang-wala rin kami. At unang beses ding naregaluhan ng mansanas. Linalagay ko doon sa may lalagyan ko ng mga damit ko sa karton. Pag maano ko siya, inaamoy-amoy ko naman. Makalipas ng mga isang linggo, kinain ko. Yung mansanas na yan ay parang nagbigay sa akin ng inspirasyon na sabi ko, balang araw, porsigihin ko na mabibili ko ito. Kinalaunan, bumalik sa pamilya niya sa Aklan si Helen. Doon na rin siya maagang nakapag-asawa. Sobrang sakit. Wala namang tumutulong sa amin. Katuwang ang mister niyang si Ludovico. Nag-buy and sell sila ng iba't ibang prutas sa Maynila. Inuutang ko pa yan. Pinupuhunan ko, sir, 5-6. Pag makabenta kami ng pakwan, makakabili na kami ng bigas, bagoong yan lang ang pinagpapakain ko muna sa mga anak ko. Wala po ako ikukumpara sa tao sa kasipagan ni Mama para sa amin. Lahat po ng makakaya niya gawin, gagawin niya para po sa pamilya namin. Maraming mga Pasko rin daw na hindi sila nagkasama. Siyempre nasa Maynila ako. Sisikapin kong pag magpasko ay makauwi ako sa pamilya ko. Minsan hindi ako makakauwi kasi wala na akong masasakyan. Nasa pier lang ako natutulog. Iiyak ka doon. Nakahiga ako minsan at nakatingin ako sa langit. Sabi ko sana kung nandun ako sa pamilya ko. Kahit na wala kaming handa, magkasama lang. Lalo pa silang naghirap sa patuloy na paglaki ng kanilang pamilya. Kaya labag man sa kanilang kalooban, ang 5 sa kanilang 7 mga anak ipinaampun nila. Hindi natin kakayanin to na panidihin. Ano kayang gagawin natin? Namatay na nga yung isa. Kaya naisipan kong ibigay muna sa kapatid ng mister ko. Napakasakit, sir, sa kalooban ko. Sabi ko sa mga anak ko, hindi ako titigil sa paghanap buhay. Balang araw sabi ko, bubuurin ang pamilya natin, mga anak. Nagpapasko po kami na walang handa. Tsaka hindi kami buo, hindi kami sama-samang magpamilya. Sabi ko sa mga anak ko, matulog na lang tayo. Pagising sila, parang dinudurog yung puso ko, nag-aantay ng makakain sa lamisa. Halimbawa, kalahating kilong pansit lang, tapos linalagyan lang namin yan ng sardinas. Linalagyan ko ng plato yung mga anak kong wala sa akin. Sa pag-asang maiahon ng pamilya, si Helen nangutang ng 50,000 para may maipampuhunan sa itininda niyang prutas sa Maynila. Pero sa tindi raw ng kompetisyon, nalugi ang kanyang negosyo. Tinatapo na lang yung mga Indian ko, sir, dahil bubulok na. Pagbalik ng Aklan, naglakas loob ulit siya na umutang ng 300,000 pesos. Ipinambili niya ng binhi ng gulay at mga pataba. Kumita kami doon ng 1.2 million. Bumili kami ng forward truck.
Pero ang lahat ng kanilang pinaghirapan, nabagyo. Nawasak pa yung bahay namin, nasira na yung mga pananim namin. Natakot ako kasi siyempre yung mga kalakal namin sir nga kung dati puro utang, hindi na kami makabayad. Sabi sa akin yan, hindi daw ako aangat sa buhay pag hindi ako makabayad sa kanya. Gayunpaman, nilakasan pa rin niya ang kanyang loob hanggang naisipan niyang pasukin ang pagnenegosyo ng pakwan. Dahil wala na silang sariling sasakyan, ang kanila na lang nirentahan ang jeep ng kaibigan nilang si Jobert. Kasagsagan na walang-wala kami. Siya yung tumulong sa akin. Nanghihiram ako doon sa pamilya ni Jobert. Doon kami nakikitulong. Hindi lubos akalain ni Helen na dito na pala magsisimulang dumami ang kanyang kliyente. Gagastusan ko ng mga 300,000 yan. Maswerte sir, makapagtubo ka ng mga 1 million dyan sir. Ang itinanim nilang tiyaga, unti-unti ring namunga. Ang kikitao nato na 80,000. Nakapagpundar sila ng 7 ektaryang farm, nakabili ng 7 mga sasakyan at nakapagpatayo na rin ng sarili nilang bahay. Talagang proud ako sir sa asawa ko. Kung hindi matatag si Mrs., siguro hindi namin narating ang mga ganitong sitwasyon namin ngayon. At kung dati, tinitipid-tipid pa ni Helen tuwing Pasko ang isang piraso ng mansanas, ngayon, tuwing Noche Buena, afford na nila kahit anong prutas. Punuin pa natin ang prutas yung lamisa natin sa ngayon. Pwedeng-pwede. Papalitson ako. Yung kapitbahay ko dito lahat. Abutan ko na sir. Pero sa ganitong mga pagkakataon, nanunumbalik pa rin kay Helen ang mga tumulong sa kanila noong sila'y hirap na hirap. Lalong-lalo na ang madalas magpahiram sa kanila ng jeep noon ang kaibigan nilang si Jobert na 1.5 dekada na nung huli nilang nakita. Siya yung tumutulong sa akin noon na maghakot ng mga pakwa namin. Yung misis niya, siya ang nag-aalalay sa akin doon sa Iloilo para makapagpangutang ng puhunan. Yung jeep niya, yan ang inaarkila ko pa uwi dito sa Aklan. Sa araw na ito, sila naman ang nag-drive kay Jobert. Wow, yaman na ni ate. Nandito yung farm namin. Nagulat nga ako, almost 15 years hindi kami nagkita. Ganito na pala yung napundar niya, ganito na sa kayaman. Siguro dahil siyempre sobrang sipag, yaga sa negosyo, saka mapag-guide. Konting maibigay ko sa iyo ngayon. Ay, thank you. Nagpapasalamat ako sa kanya, sa lahat-lahat na tulong nilang mag-asawa para sa aming pamilya. Lalong-lalo na sa akin dahil noon ay hindi ko kayang mga mabibigat pero kinakaya ko dahil nandiyan naman siyang tumutulong sa akin. Sa awa ng Panginoon, ito na yung paraan na naipon ko yung mga anak ko, bumalik na sa akin. Pero dahil may kanya-kanya na ring pamilya ang iba niyang mga anak, bibihira raw silang magkasama-sama. Kaya nitong Lunes, sinorpresa siya ng mga ito ng isang maagang Noche Buena. Mas mama! Thank you sa suporta. Simula nung maliit pa kami sa pag-aaral namin, nataguyod mo kami. Salamat dahil naabot din man ang pangarap ko na maipon-ipon ko na kayong lahat. Hindi na ako nag-iisa dito sa lamisa. Lagi na wala man lang na malagay sa lamisa na pagkain. O, salamat sa inyo lahat. Love you, ma. Salamat. Hindi man masagana tiyak ang Noche Buena ng marami sa atin ngayon, tandaan lang natin na hindi lang prutas ang bilog, pati na ang mundo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.